Unang Samuel, Kabanata 29. Ang mga Filisteyo'y nagtipon-tipon sa Afek at ang mga Israelita naman ay sa tabi ng malaking bukal sa libis ng Jezreel. Nang ang mga pinunong Filisteo ay patungo na sa labanan, kasama ang kani-kanilang pangkat na may daan-daan at may libo-libo, nakita nila ang pangkat ni David. Ang mga ito'y nasa hulihan at kahanay ng pangkat ni Akis. Itinanong ng mga prinsipeng Filisteo, "Sino ang mga Hebreyong ito? Ano ang ginagawa nila rito?" Sumagot si Akis, "Si David iyan, na lingkod ni Haring Saul. Siya ay mahigit ng 1 taong kasakasama ko. Buhat nang magkasama kami, wala akong maipipinta sa kanya." Nagalit ang mga pinunong Filisteo. Sinabi nila kay Akis, "Pabalikin mo na sila sa lugar na ibinigay mo sa kanila. Hindi natin sila isasama sa labanan. Baka kung nandoon na, tayo pa ang labanan nila. Baka samantalahin niya ang pagkakataon upang maalis ang galit sa kanya ni Saul. Hindi ba iyan ang David na kanilang binabanggit sa awit na pumatay si Saul ng libo-libo? Si David na may 10,000,000? Tinawag ni Akis si David. Sinabi niya, "Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Ikaw ay naging tapat sa akin. At para sa akin, nais kong kasama ka sa pakikidigma naming ito, sapagkat buhat ng magkasama tayo'y wala akong masasabing masama laban sa iyo. Ngunit ayaw kang isama ng ibang pinuno. Kaya magbalik ka na, para hindi magalit sa iyo ang mga pinuno ng mga Filisteo." Itinanong ni David, "Ano bang nagawa kong masama? Buhat nang sumama ako sa inyo, at ayaw ninyo kong isama sa pakikipaglaban sa inyong mga kaaway." Sumagot si Akis, "Alam kong wala kang ginawang masama. Natitiyak kong ikaw ay tapat, tulad ng isang anghel ng Diyos. Ngunit ayaw kang isama ng mga pinunong Filisteo. Kaya pagliwanag bukas ng umaga, isama mong lahat ang mga tauhan mo at bumalik na kayo sa lugar na ibinigay ko sa inyo. Huwag sasama ang loob mo. Wala akong masasabing anuman laban sa iyo." Kinabukasan ng umaga, si David at ang mga tauhan nito'y nagbalik sa lupain ng mga Filisteo. Nagpatuloy naman ang mga Filisteo ng pagsugod sa Jezreel.